Isang sanggol sa Davao ang idiniklarang patay pero muling nabuhay bago nasawirin makalipas ang 2 araw. Ang nangyari sa kanya, posible raw matawag na Lazarus Effect. Ano nga ba ito? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. August 23, diniklarang patay ang isang premature baby sa Southern Philippines Medical Center o SPMC Davao. Inuwi ng pamilyang sanggol na nakasilid sa isang kahon. Ngunit pagbukas nila, laking gulat ng pamilya na humihinga pa ang sanggol. Muli siyang dinala sa ospital kung saan na-incubate ang sanggol ng 2 araw, pero pumanaw muli. Ang nangyari sa kanya, posible raw na Lazarus Syndrome. Very, very rare po yan na nangyayari. Ano ibig sabihin yun? Di ba yung sa Bible, si Jesus binuhay niya si Lazarus, kaya doon kinuha ng medical yung Lazarus Syndrome. Ibig sabihin nun, na-declare na yung isang pasyente na patay na, then sometimes after a few minutes, a few hours, nakakuha ng pitik ulit ng puso at nabuhay. Isa pang teorya ng pamunuan ng ospital, posibleng ang kahon na pinaglagyan sa sanggol ay nagsilbing incubator o thermoregulator. Kaya nakatulong ito para muling makahinga ang sanggol. Mas pabor ako doon sa first explanation na Lazarus Effect kasi declared talaga siya na dead eh. So after the declaration na zero na, observe pa muna ng 10 minutes. And kung wala na talaga, wala na talaga. So pag nangyaring ganito, it's a rare case na nangyayari. Ayon kay Doc, kahit bihirang mangyari, ito ay posible. At may mga naitala na rin daw na ganitong mga kaso sa ibang bahagi ng mundo. Kwento niya siya mismo may nasaksihan ng ganitong pangyayari. 25 years ago, isang blind leukemia patient niya ang dineklara na rin patay, pero muling nabuhay. Nagtaka kami, gumalaw yung bata. So hanggang gumalaw siya ng gumagalaw, sabi niya, sumigaw siya ng mama, ganyan ko. Kami lahat ng mga professional doon, hindi kami sanay na ganun ang nangyayari. May dumating ang liwaliwanag na tao. Sabi niya, si Jesus Christ. Nagtayuan lahat yung balahibo namin. Sabi niya, binalik niya ako dito. It was 20 years ago. And yan is my experience of a Lazarus Effect. And then nakauwi talaga yung pasyente. Pero paglilinaw ni Doc, hindi lahat ng nakaranas ng Lazarus Effect ay nabubuhay ng matagal. Ang iba, oras o araw lang ang tinatagal. Possible na reason doon is pwedeng tinatawag natin delayed effect ng rescue medication. Like for example, yung epinephrine, pangpabalik ng puso yan eh. There are other things, no? Like malalim na discussion, mga metabolism effect na nag-change yung kanyang metabolism sa loob, doon pa siya bumalik yung kanyang puso padahan-dahan. Mobile Journal Yeda Pascual po. Atid, ang muka ng balita. Usapan pa natin ang tinatawag na Lazarus Effect kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, paano rin natitrigger itong Lazarus Effect? Papsya, itong Lazarus Effect, dagdagan lang natin yung paliwanag din ni Doc. Kadalasan nangyayari ito kapag nag-fail nga yung CPR tapos muling bumalik yung tibok ng puso ng isang pasyenteng dineklara ng patay. Actually, wala talagang maipaliwanag talagang eksaktong scientific explanation dyan. Dahil sabi nga ni Doc, parang talagang yes, hindi lahat nasa mahasagot ng medical eh. Hindi lahat nahasagot ng science. Kasi talagang yung mga ganitong pangyayari, kadalasan talaga milagro. Kasi kahit kami, hindi namin maipaliwanag kung bakit muli silang nabuhay. Pero Yeda, ano raw ba ang rason? Bakit nasawi itong sanggol sa Davao? Dahil lang ba premature itong pinanganak? Papsya, malaking factor dahil na premature yung baby at ayun nga, posible, sabi ni Doc, dahil nga matagal na nawalan ng oxygen yung bata dahil nga binyahe, nasa box lamang at walang maayos na, hindi naman naka-incubator. Usually kasi papsya kapag premature talaga dapat matagal yan, di ba, sa incubator. Pero ayun, yung possible reason. Kaya yung bata, nung dinala ulit sa ospital, sinubukang ilagay pa sa incubator for 2 days pero hindi na nag-work out, papsya posibleng may epekto na nga daw sa brain ng bata. Sinasabi din ni Doc, may leukemia patient siyang nakaranas din ito. May balita ba kung kamusta na siya?
Pops Ray, nangyari yon yung kwento ni Doc is 2000, year 2000, so Nag-viral. 25 Nag-viral years. din Yes, ba yan? nag-viral din yan, Oo, Pops J. oo. Marami ding nagulat sa kwento na yan ni Doc. Pero after 4 years, tuluyan ng pumanaw yung bata. Kasi, Okay. Pops J, blind siya with Aba, leukemia. 4 years. Umabot ng 4 na taon pa. Pero, Oo. Pops J, ito ha, binalikan sila nung mother, nung, Oo. nung pasyenteng yun, at nagpasalamat sa kanila dahil sa 4 na taon na nakasama pa niya ng pamilya yung bata. Na-extend pa yung buhay ng bata. Okay, may masasabi bang paraan para yung magkaroon ng Lazarus effect ay humaba pa ang buhay? Actually, ito, case-to-case basis talaga. Depende din talaga Walang sa assurance sakit. din. Oo, kasi ayun, kagaya nung sa pasyente ni Doc, may leukemia. So talagang pabalik-balik daw sa ospital, sali ng sali ng dugo. Tapos ito, yung sa case natin ngayon, premature baby. So talagang case-to-case basis, kung di natin masasabi kung sino yung tatagal dito. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Yada Pascual.